Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para po sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang tapat sa atin kailanman. Amen ba? Amen! Pakisabi nga po sa katabi mo, tayo ay mapalad na nandito tayo ngayon sa church. Ayan, tunay po na pinapakita ng Lord ang katapatan niya sa atin. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan, through it all, nandyan po ang katapatan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, bago po tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Paki-next slide please. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen and amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat Panginoon sa kabila ng lahat ng mga nagdaan sa buhay po namin. Araw man ito, buwan man ito, o taon man ito, anuman ang mga nangyari, hindi po kayo nagbago. Tunay na tapat kayo at sapat po kayo, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, sa aming paglapit sa inyo, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi po ng mga kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, kung meron po kayong mga nakikitang karumihan sa aming mga puso ngayon, kung meron po kayong mga nakikita sa aming isipan na hindi namin matanggal, na hindi ninyo kalooban, dalangin namin, Panginoon, na tulungan nyo kami na alisin ito at kami po ay patawarin ninyo. Panginoon, hiling namin sa mga oras na ito ang banal nyong Espiritu. Hiling namin sa mga oras na ito, Panginoon, na hipuin ninyo ang aming puso. At nawa, Panginoon, hindi kami lalabas dito nang hindi po namin naririnig ang boses ninyo at hindi po namin nararamdaman ang pagyakap ninyo. Hiling namin, Panginoon, na maramdaman namin ang pagkilos ninyo sa amin. Lord God, Lord, ikaw lamang po ang magaling at wala na pong iba. Tunay, Panginoon, ng lahat ng kaluwalhatian, tunay, Panginoon, ng lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang. Kaya't Lord, sa mga oras na ito, ang hiling ko po, Panginoon, ikaw po ang makita nila. Ang liwanag nila ang makita mo, ang salita mo, Panginoon, ang kanilang marinig. At nawa, Panginoon, ako po ay gamitin nyo lamang at ilagay nyo sa inyong likuran. Heavenly Father, salamat po sa ginawa ninyo. Salamat, Panginoong Yesus, sa pagliligtas sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, Lord, nagkaroon kami ng kalayaan na makalapit sa inyo. Nagkaroon kami ng kalayaan na makapagpuri at maramdaman ang kalangitan. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya, salamat sa lahat ng pagpapala, at salamat, Panginoon, sa katapatan na habang buhay naming daladala mula sa inyo. Lord, we bring back the highest glory, the highest honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. Alam niyo po, maraming salamat po sa Panginoon dahil nakita po natin ang mga pinagdaanan ng church na to. Di ba nakita natin? Simula nung nag-start ang taong to, umalis ho tayo dito sa day by day. Nakita natin ang nakaraang itsura, pero nung tayo ay bumalik, mas pinaganda po ng Lord. Amen? Amen. So tunay po na ang katapatan at ang kabutihan ng Diyos ay hindi po nawala sa day by day bikutan. Ang kanyang biyaya po ay tunay na walang hanggan at hindi po nagbabago. Sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok, sa kabila ng lahat ng hamon, paghihirap, lahat ng mga pinagdaanan ng bawat membro ng church na to, tapat po ang Diyos. Kaya't sa ating pagtitipon ngayong umaga, mga kapatid, nararapat lamang na i-honor natin si Lord. Tama ho ba? Amen. At bigyan siya ng highest praises sa lahat ng kanyang ginawa. Sa umagang ito, mga kapatid, ang title natin, sa kabila ng lahat, Diyos ay tapat. Basahin po natin ang Isaiah chapter 25, verse 1. O Lord, I will honor and praise your name. For you are my God. You do such wonderful things. You planned them long ago. And now, you have accomplished them. So mga kapatid, isang verse lang po ang aralin natin. Pero para lubusan nating maintindihan bakit si Isaiah, si Propeta Isaiah, ay lubusang nagbibigay ng papuri sa Diyos, bakit si Isaiah, Propeta Isaiah, ay lubusang nagbibigay ng praises niya sa Diyos, alamin po muna natin ang background ng verse na to, na inaral natin.
Alam niyo po, sa verse na to, si Propeta Isaiah po at ang kanyang bayan, ang mga Israelita, ay humarap din po sa different battles ng buhay nila. Kaya si Isaiah, nung siya ay niremind ng Diyos na ako ay may gagawin, ako ay may ginawa, ako ay kikilos, ako ay tapat sa inyo, grabe na lang po ang papuri niya. So ano nga ba yung mga pinagdaanan ng nina Isaiah at ng mga Israelita noong mga panahon po na to? Ang mga Israelita po, mga kapatid, dito sa background ng Isaiah chapter 25, paki-next slide please, they face many battles. Una po, sila po ay nakaranas ng exile and captivity. Ang mga Israelita, sila po ay sinakop ng taga-Babylonia. Sila po, mga kapatid, ay inalipin. Sila po, mga kapatid, ay sinakop. Pangalawa, ang mga Israelita po, this time, mga kapatid, isa sa mga challenges na hinarap nila, sila po ay nagkaroon ng spiritual decline. Ibig sabihin, noon, sila ay grabe ang papuri sa Diyos. Noon, grabe kung itaas nila ang Diyos, pero humarap din sila sa challenge na sila po ay bumaba yung kanilang espiritu or kanilang papuri sa Diyos. Nagkaroon sila ng spiritual decline. Isa pa po, mga kapatid, sila ay na-oppress. Parang sa isip nila, hindi nagkaroon ng justice. Di ba? Nagkaroon ng injustice. Inalipin, sinakop, ginawa pang ano pa, kumbaga, sinaktan pa, inoppress pa. Isa pa po, mga kapatid, naranasan din nila this time yung war and destruction. Nagkaroon ng gera at dahil doon, sila po, mga kapatid, ay naghihirap. Isa pa, nagkaroon din ng moral corruption. Yung morality nila, katulad ng spiritual nila, nag-decline. And dahil doon, nagkaroon din ng lack of faith. So kung tayo nasa sitwasyon ni Isaiah, mga kapatid, nung time na yon, maiisip natin, ano ba naman to? Sa kabila ng lahat ng pagsisilbi ko sa Diyos, sa kabila ng lahat ng pag-share ko ng salita ng Diyos, ganito pa ba yung mga mangyayari? Sa kabila ng lahat ng mga dinaanan ko ng bawat taon na dumating sa buhay ko, na nagiging tapat ako sa Diyos, bakit ganito yung mga nangyayari? Binigyan ko na sila ng warning, pinakitaan ko na sila ng signs, pero bakit parang ganito yung nangyayari, Lord? Alam nyo, niremind siya ng Diyos na sa kabila ng lahat, Diyos ay tapat. Diba? Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagbago ang katapatan ng Diyos. Kaya sabi ni Isaiah sa chapter 25, verse 1, I praise you, O Lord. Diba? I will honor and praise your name, for you are my God. For you do such wonderful things, you planned them long ago, and now you have accomplished them. Alam niyo, mga kapatid, itong mga nangyari sa mga Israelita at sa panahon ni na Isaiah, pwede ring mangyari sa atin yan sa panahon natin ngayon. Di ba? Pwede tayong ang init-init natin sa Diyos, tapos sa susunod, bumababa na yung spirito natin. Di ba? Dati ang init-init mo, bigla ka na nilalamig kay Lord. Di ba? Nung una, ang ayos ng morality mo, pero dahil na-impluwensyahan ka ng mga nakikita mo, nababasa mo, ng mga tao sa paligid mo, bumababa na yung morality mo. Di ba? Nakokorrupt na ang morality mo. Kung dati, grabe yung faith mo kay Lord. Ngayon, nagkakaroon ka na ng lack of faith. Alam nyo, lahat ng nangyari doon sa time ni na Isaiah at ng mga Israelita, it's possible na pwede ring mangyari sa atin yon. Diba? Sila nga, mga promised people na ng Diyos. Sila nga, mga kinausap na ng Diyos, pero may challenge pa rin sa kanila. Pero kahit na nangyari yon, tapat pa rin ng Diyos sa kanila. Ni-redeem pa rin sila, ni-restore pa rin sila. So same thing with us, mga kapatid. If there are times na may mga challenges na kinakaharap ka, kung feeling mo na para bang dati ang init ko sa Diyos, parang ngayon, parang ang lamig-lamig ko na, kapatid, nagbago ka pero hindi nagbago ang Diyos sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung hindi ka laging tapat sa Diyos, pero gusto mong bumalik kay Lord, tapat pa rin po ang Diyos sa'yo para tulungan ka. Nagkakaintindihan tayo? Kung ikaw, mga kapatid, yung morality mo bumagsak, ang morality po ng Diyos hindi bumagsak, hindi nagbago. So pwede pa rin tayong bumalik sa Kanya. Nagkakaintindihan mo tayo? Gising pa ba kayo? Mga kapatid, nandito na tayo ngayon sa Day by Day Bikutan. Malamig na dito ha, baka mamaya tulog na kayo. Pakitignan niyo yung katabi mo. Gising pa po ba kayo? Pakikalabit. Gising ka pa ba? Okay, gising pa. So mga kapatid, pakinig lang ho tayo ha, kasi alam ko na masarap na sa pakiramdam na ipinakita na ng Lord ang pangako niya na nandito na tayo sa church. So, kahit na
pwedeng mangyari sa atin ang mga nangyari sa mga Israelita before, tapat pa rin ang Diyos sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring katulad nito. So, sa kabila ng lahat, Diyos ay tapat. Bakit? Bakit tapat ang Diyos? Sinabi lang ba ni Lord kay Isaiah, Isaiah, tapat ako, pero hindi ko sasabihin ng dahilan. Isaiah, tapat ako, pero hindi ko sasabihin sa'yo kung ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ko. Ganun lang ba yon? Hindi. Pinapakita po ng Lord kay Isaiah ang katapatan niya sa pamamagitan ng mga rason na sinabi niya po doon sa Isaiah 25. Tignan niyo po to. Sa kabila ng lahat, Diyos ay tapat. Bakit? Kasi, una, tignan niyo po to. God does wonderful things in their lives and in our lives. May maganda pong ginawa ang Diyos. Milagro na ginawa na ang Diyos sa kanila, kahanga-hanga na ginawa ang Diyos sa kanila at sa atin. Tignan po natin ang Isaiah chapter 25 verse 1. Tignan nyo to. O Lord, I will honor and praise your name. Tignan nyo yung sunod na sinabi niya. For you are my God. Di ba? I-honor kita, Lord. Ipipraise kita. Pupurihin kita dahil ikaw ang aking Diyos. Ano sunod niya sinabi? For you do such wonderful things. Kasi Panginoon, ginawa mo yung mga bagay na kahanga-hanga sa amin. Ginawa mo yung mga bagay na hindi kayang maatim ng isip namin at itong mga bagay na to talagang amazing kung tutuusin. Pastor, ano nga ba ang ibig sabihin ng wonderful things na ginawa ng Lord Jan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga kahanga-hangang ginawa ng Panginoon? Alam niyo, according to the dictionary, kung titignan natin, ang wonderful things is something na remarkable. Ang wonderful things is something impressive. Di ba? Ang wonderful things is something na nagkukos sa'yo ng admiration. Halimbawa, ako po ay isang normal na tao, pero kaya kong tumambling dito ng 10 beses. Di ba? It is something admirable. Di ba? Kasi hindi lahat kayang tumambling. Di ba? Wonderful. Alam niyo yung anak ko, nung una po siyang natutong tumayo, wow, wonderful. Di ba? Na-admire ko yung kaya niya nang gawin. Di ba? Kesa sa hindi niya kayang gawin dati. Kasi meron po ako nakikita sa kanya na kakaiba at kahanga-hanga. So according to the dictionary, ganun daw po ang ibig sabihin ng wonderful things. Di ba? Ikaw ay isang genius. Dati, hindi ka nagbabasa ng libro. Ngayon, nagbabasa ka na. Lahat alam mo, para ka ng isang walking dictionary. Di ba? Wonderful. Kahanga-hanga. Pero according to the Bible, ano daw po ang ibig sabihin ng wonderful things na binabanggit dito sa Isaiah 25? Ang wonderful things daw po na binabanggit dito is yung miraculous acts ng Diyos. Yung divine intervention at yung blessings that highlights the power of God. Ang kulang po yan blessings that highlights the power of God. Anong ibig sabihin nun? Bakit sinabi ni Lord, bakit sinabi ni Isaiah na for you do such wonderful things kay Lord? Kasi naalala ni Isaiah na ang mga Israelita noon ay sakop ng Ehipto. Alam niyo po yon, di ba po mga kapatid? Ang mga Israelita noon ay alipin ng Ehipto. Pero ano po ang ginawa ng Diyos para sa kanila? Sila po ay pinalaya. Sila po ay dinala sa Promised Land. Dumaan sa battles, na overcome. Dumaan ulit sa battles, na overcome. Dumaan sa lahat ng mga pangyayari sa buhay nila, pinakita po ng Lord ang milagro po sa buhay nila. Alam niyo, sometimes we need to go back dun sa mga bagay na ginawa po ng Diyos para sa atin. Para maalala natin, oo nga pala Lord, no? Ang dami mo na palang ginawang bagay sa amin. Ang dami mo na palang ginawang bagay sa akin. Nakakalimutan ko lang. So kailangan nating balikan yung mga miraculous acts ng Diyos sa iyo at sa akin. Ikaw ba yung isang estudyante na nagpe-pray ka tapos pinasa ka ng Lord? That is miraculous acts ng Diyos. Ikaw ba yung isang tao na nagpe-pray ka, na may sakit ka tapos pinagaling ka ng Lord? That is miraculous acts ng Diyos. Ikaw ba yung dating walang trabaho pero nagpe-pray ka tapos binigyan ka ng Lord ng isang trabaho na naging blessing sa'yo? That is miraculous acts ng Diyos. Sometimes we need to go back, mga kapatid, dun sa mga bagay na yon na ipinapakita po ng Diyos. Kasi maaalala natin, oo nga no, sa kabila ng lahat, tapat pa rin pala ang Diyos. Di ba? Na kahit nandito ako sa sitwasyon ko, na ang gulo-gulo, sa kabila ng lahat, tapat pa rin pala ang Diyos.
Diyos. Di ba? Hindi pa rin pala siya nagbago. Di ba? Even divine intervention. Di ba nag-intervene si Lord? Yung meron kang gustong puntahan, tapos pinigilan ka ng Diyos. Di ba? Naranasan nyo na mga kapatid, meron kayong plano pero parang pigil na pigil ng Diyos. Ang daming hindrances, ang daming mga bagay na parang humahad lang. Sabi sa'yo ng isang kapatid mo or isang kamag-anak mo, huwag mo nang ituloy yan. Huwag ka na mag-abroad or huwag mo nang gawin to. Di ba? Gusto mo, pero parang ang daming pumipigil. Di ba, mga kapatid, sometimes it's divine intervention ng Diyos. Naalala ko po nung isang beses, mga kapatid, nung ako po ay college pa lamang, meron po ako isang lugar na gustong puntahan. At itong lugar na to, mga kapatid, na gusto kong puntahan, ay hindi po nangyari na napuntahan ko. Bakit? Una, na-traffic ako. Alam niyo naman po ang traffic sa Metro Manila. Di ba? Sobra-sobra ang traffic. Kahit ang aga mo umalis, 3 oras ka pa rin sa Lower Bicutan. Di ba? Di ba? 3 oras ka pa rin. Maghihintay ka pa rin. Alam niyo po mga kapatid, akala ko nung una na i-stress ako sa mga hindrances na dinadaanan ko papunta doon sa pupuntahan ko. Yun pala, may divine intervention ng Diyos. Bakit? Nagkaroon po ng aksidente doon sa way na pupuntahan ko. So, kung tumuloy ako, kasama ako sa aksidente. So, kung tumuloy ako, kasama ako doon sa mga pwedeng dalhin sa ospital. Although, syempre, hindi natin pinapanalangin na mga aksidente yung mga taong dumaan doon. Pero nakikita natin na merong divine intervention ng Diyos. Isa pa po sa mga testimony na pwede kong i-share sa inyo regarding divine intervention. Naalala ko po nung yung asawa ko na nagtatrabaho pa po siya sa Alabang, turo po siya ng English sa mga Korean students. Then, ako po yung maghahatid sa kanya. Aga namin umalis. Tapos, na-traffic. Galit na galit sa akin yung asawa ko. Sabi niya sa akin, traffic, ano ba yan? Malilate na ako, malilate. Sabi ko, ano magagawa ko? Traffic enforcer ba ako? Di ba, traffic enforcer ba ako? Mapapaalis ko ba lahat ng traffic dyan? Makakapunta ba tayo kagad doon? Alam niyo mga kapatid, ganito yung nangyari. Pagdating namin doon, dahil late kami nakarating, hindi po siya nakasakay doon sa elevator, papunta doon sa top. Na-late siya ng sakay. At alam niyo po ba kung ano nangyari? Dahil na-late siya, yung elevator po, pagdating yata sa 5th floor or 6th floor, nag-stuck. So imagine that, mga kapatid, sometimes yung delay ng Diyos, mga kapatid, hindi yon minsan cause mula sa atin. And sometimes that is divine intervention to protect you. Di ba? That's divine intervention to guide you and to lead you to the place na gusto ng Diyos para sa'yo. Magsabi nga tayo ng amen? Amen. So may mga divine intervention si Lord na wonderful things na nangyayari sa atin. And of course, some blessings that highlights His powers. Diba? Sometimes we just look at wonderful things na malalaking bagay. But ang totoo, mga kapatid, wonderful things can be sometimes yung mga smallest blessings na hindi natin napapansin. Totoo yan. Di ba? Sometimes wonderful things in our lives, yung mga smallest blessings na hindi natin napapansin. Katulad nito, may gagawin tayo. Mga kapatid, sabay-sabay nga tayo mag-inhale. 1, 2, 3, go. Inhale. 1, 2, 3, 4. Okay, exhale na. Kala nyo, patatagalin ko, no? Mga kapatid, sometimes, hindi natin napapansin na yung binigay sa ating hangin ng Diyos, it is a wonderful things na dapat ipagpasalamat din natin. Di ba? Magpasalamat tayo kay Lord na nabibigyan pa tayo ng hangin sa ngayon. Sa dami-dami ng pollution ngayon, may hangin pa rin tayo nalalanghap. Amen? Amen. Di ba? Ang dami-dami ng pinuputol na puno, pero may hangin pa rin na ibinibigay ang Diyos sa'yo at sa akin. At nakakatuwa ang Diyos kasi mga kapatid, even in the smallest blessing na sa paningin natin, it is wonderful in the eyes of God. Di ba? Mga kapatid, nandyan pa ba kayo? O isa pa, mga kapatid, can you look around you? Can you look around you? Tingin nga kayo sa mga paligid nyo. Tingin kayo. Kapatid, ang dami na ginawa ng Diyos sa church na to. Ganda na ng ilaw natin ngayon, no? Parang feeling ko, artista ako sa highlights, eh. Di ba? Di ba? Ang ganda na ng ilaw, ang ganda na ng ceiling, ang ganda na ng mga nasa paligid. Grabe yung ginawang pagkilos ng Diyos. Amen? So magpasalamat tayo. This is wonderful things. Isa pa, mga kapatid, pwede nyo bang, can you touch the person beside you? Touch mo siya. I-touch nyo. Okay. Kapatid, yung katabi mo, they are wonderful na ginawa rin ng Diyos para makasama mo. Amen? Alam mo, nakakatuwa ang Diyos kasi binigyan ka ng tao na makakasama sa buhay.
binigyan ka ng tao na napaka-wonderful, na malaki yung bagay na naitutulong sa'yo. Amen? Parang ayaw nyo sumagot na malaki na itutulong sa inyo ng katabi nyo. Parang ayaw sumagot. No? Pero totoo lang, binigay ng Diyos yung mga katabi nyo to let you feel yung wonderful things na ginawa po ng Diyos para sa atin. Di ba? O ito naman, para sa mga may asawa. Can you look at your spouses? Tignan niyo yung mga asawa nyo. Tignan nyo. Ang hirap tignan sa mata, no? Siguro nag-away kanina umaga. Hindi, joke lang. No, mga kapatid, can you look at your spouses? Alam niyo yung spouses natin, they are wonderful human or wonderful person na binigay ng Diyos to help you in many things in your lives. Minsan lang hindi natin napapansin kasi marami na tayong mga misunderstanding, miscommunication, but the truth is, sila po ay binigay ng Diyos sa'yo para makatulong mo. And they are wonderful. Di ba? Pakisabi nga sa asawa mo, you are wonderful, my dear. Parang ayaw nyo sabihin. Parang ayaw sabihin. So mga kapatid, ito naman, mga nanay, mga tatay, tignan nyo naman yung mga anak nyo. Look at your sons and daughters. There are also wonderful things na ginawa po ng Diyos sa atin. Di ba? Without them, hindi tayo magiging magulang. Diba? Without them, hindi natin mararanasan yung mapuyat. Oy, masarap magpuyat ha. Pero madalas puyat ang asawa ko eh. Nakatingin sa akin, hindi naman daw ako nagpupuyat. Di ba? So mga kapatid, yung mga brothers and sisters natin, kahit na minsan nakakaaway natin kung sino yung maghuhugas ng plato, kapatid, there are also wonderful things. Di ba? They are also wonderful creation of God na nagiging blessing po para sa atin. Amen? Amen. So mga kapatid, isa pa, ito pa. Hindi ko alam kung pwede to, pero sige, tignan na natin. Can you look at your bag? Tignan nyo yung bag nyo. Tignan nyo yung pouch nyo. Tignan nyo yung wallet nyo. Pastor, 20 na lang yung laman eh. Di ba? Pastor, ito na lang yung laman. Kapatid, ano man ang laman yan, may laman yan, man yan or wala, as long na nandito ka, you are blessed and it is wonderful. Amen? Amen. Because God will bless you at hindi hahayaan ng Diyos na magutom ang mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Amen? Amen. So mga kapatid, alam niyo po, kung magkakaroon tayo dito ng malaking television, sa bagay, may malaking television na pala. So, mga kapatid, isa sa mga wonderful things pa na ginagawa ng Diyos atin, maliban dun sa mga nabanggit ko kanina, yung mga nangyari from our past. Di ba? Yung mga nangyari from our past. Kung babalikan natin ang nakaraan natin at ipopost natin dito sa screen na to, lahat ng mga nangyari sa buhay natin at ipapakita yung past mo, siguro sasabihin natin, Pastor, huwag mo na ipakita yung past ko. Baka hindi nyo na ako igalang. O siguro kahit ako kung ipakita ko yung past ko dito, di ba? Baka hindi nyo na rin ako igalang. Baka hindi nyo na ako ituring na pastor. Kasi ito yung past ni pastor. Dati yung nagkakating. Past na yun, ha? Di ba? So, di ba kung makikita nyo yung past ko, mga kapatid, baka hindi nyo na ako igalang. Pero, when you look at your past, tapos i-compare mo ngayon, kapatid, makikita mo, ang dami na palang wonderful things na ginawa ng Diyos. Amen? Amen! Napakarami ng wonderful things na ginawa ng Diyos. Nandiyan pala ako sa screen. Di ba? Mga kapatid, how will you compare your life from your past at sa present mo ngayon? Maybe, ilan sa atin dito sasabihin, Pastor, ang past ko, malayo na ang narating ko, pero malayo pa. Oh, wonderful. Tama? Tama, mga kapatid? Malayo na, pero malayo pa ako, pastor, sa pangarap ko. It is a wonderful thing. Tama? Kasi malayo na yung narating mo. Marami ka ng step na narating. Siguro, ang ilan sa atin dito, Pastor, yung Pasko, sobrang init ko. Malayo na, pero nadapa pa. Di ba? Baka ilan sa atin dito, Pastor, malayo pa, Pastor, pero nadapa pa ako. Dito lang daw ako para kita ako. Di ba? Malayo pa, pero nadapa pa ako, Pastor. O ano ngayon? Susuko ka na kung nadapa ka. O ano ngayon? Susuko ka na kung umalis ka na dun sa Diyos. Huwag ka sumuko, kapatid, kasi ang Diyos natin hindi sumuko sa'yo. So malayo pa, pero nadapa pa, pero pwede ka pang magsimula muli. Pwede ka pang ulit tumayo. Pwede ka pang hilahin ng Diyos at ibalik dun sa original plan niya sa'yo and let you experience yung wonderful things in your lives. Amen? Amen. So magpatuloy tayo, mga kapatid. Marahil, ilan po dito sa atin ay naiisip na, ano kaya yung mga wonderful things na ginawa ng Diyos sa akin? Siguro, ako dati, Pastor,
dati hindi naman talaga okay yung ano ko yung mga attitude ko. Pastor, dati hindi ako okay, pero ngayon okay na ako. Oh, that's wonderful. 'Di ba? Dati pastor ay ang payat-payat ko, ngayon medyo tumaba. Wonderful pa rin, 'di ba? Kung tumaba tayo ng unti, wonderful pa rin 'yan. 'Di ba? Pastor, dati ako hindi ako nagbabasa ng Bible, pero ngayon pa isa-isang verse na ako, pastor. That's wonderful. 'Di ba? Because God is moving in your life. 'Di ba? Palakpakan naman natin ng Diyos. 'Di ba? Kumikilos po ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang salitang you do wonderful things ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng mga himalang ginawa niya ng Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at sa kinabukasan. At whatever it is in your past, the Lord can still perform wonderful acts in your life. Tignan po natin itong Philippians chapter 1, verse 6. Tignan nyo. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete until the day of Jesus Christ. So ano man po mga kapatid, ang sinimulan sa inyo ng Diyos in the past, nadapa kayo, tutulungan kayo ng Diyos para tapusin kung ano man po ang nasimulan niya sa atin. Amen? And also, mga kapatid, ang Diyos ay gumawa ng mga kahangahangang bagay sa nakaraan, gumagawa rin siya ng mga kahangahangang bagay sa kasalukuyan, at patuloy na gagawa ng mga kahangahangang bagay sa hinaharap. So wag tayong sumuko, mga kapatid. Wag tayong mangamba. Because sa kabila ng lahat ng ito, nakita nyo naman, isang buong taon tayong paikot-ikot dito sa Better Living. Di ba? Paikot-ikot tayo sa Siena, paikot-ikot tayo sa Lantris, sa Barangay Don Bosco, at kung saan-saan pa man, pinakita ng Lord yung wonderful things niya na ibabalik niya tayo dun sa original plan niya para sa atin. Amen? Amen. So whatever God does to show His faithfulness, cherish it through it all. So kung dumadaan man tayo sa challenges, cherish it because God will show you His faithfulness. So wag natin kalimutan, alalahanin natin, ano nga ba yung mga wonderful things na ginawa ng Diyos sa'yo? Minsan kailangan mo isulat yan. Minsan kailangan mong mag-reminisce. Di ba? Minsan umupo ka sa isang tabi sa inyong bahay, i-reminisce mo, balikan mo. And the Lord will show you His wonderful acts, His wonderful deeds in your life. And of course, mga kapatid, bakit nga ba sa kabila ng lahat, Diyos ay tapat? Why? Kasi, number 2, God plans for us intentionally. Bakit? Bakit tapat siya sa atin? Kasi may plano siya sa atin intentionally. When we say intentionally, personal. When we say intentionally, sinadya. When we say intentionally, ginawa niya ng buo sa puso niya at isip niya. Tignan natin tong chapter 25, verse 1c. Tignan niyo to. O Lord, I will honor and praise your name. Tignan niyo, sabi ni Isaiah, for you are my God. You do such wonderful things, you planned them long ago. Tignan niyo yun, mga kapatid. Yung word na, hindi ako magaling sa grammar, hindi ko 40 yan. You planned them long ago. Pero kung mapabasa natin to, this is already in the past. Di ba? Siguro, yung pagpaplano ng Diyos sa atin, yung mga gagawin niya sa buhay natin, wala pa man tayo dito sa mundong to, alam niya na yung para sa'yo. Alam niya na kung ano yung mga wonderful things na gagawin niya sa'yo. And that is something na hindi gagawin ng isang normal na tao. Di ba? Di ba, hindi ka pa pinapanganak. Although yung may mga magulang dito, nagpaplano na in the future for their sons and daughters. Pero kung wala kang relasyon sa isang tao, hindi mo gagawin na magplano ng para sa kanya, sa ikabubuti niya. Di ba, halimbawa ako, meron ako ng strangers na nakasalubong. Hindi ko naman siguro pagpaplanuhan na itong batang to bibigyan ko ng isang malaking bahay balang araw. Di ba, kasi hindi ko siya kakilala. Di ba, pero ang Diyos natin, mga kapatid, kahit gaano pa man karami ang tao sa mundong to, He has a plan for them intentionally. Di ba? Personally. Personal. O, ito, para kay Ryan, ito yung plano ko. Ito yung mangyayari sa kanya in the future. Maraming pagdadaan challenges, pero ibibigay ko yung the best para sa kanya. O, ito naman yung plano ko para kay Kuya, sino bang pwede ko tawagin? O, wag na lang. Kuya Chad, nakangiti. Kuya Chad, di ba? Ito yung plano ko kay Kuya Chad. Ito yung mga pwedeng pagdaanan, pero ito yung wonderful plan ko para sa kanya. Di ba? Lahat ay may magandang plano ang Diyos para sa atin. And it is personal because He has a relationship with us. Alam niyo, maganda sa Diyos natin hindi siya mahirap lapitan. Ayan ang maganda sa Diyos natin. May relationship tayo sa Kanya.
At kahit anong oras, pwede natin siyang tanungin, Lord, ano nga ba yung plano mo para sa akin? Lord, ano nga ba yung kalooban mo para sa akin? Lord, ano nga ba yung gagawin mo sa buhay ko at gagawin mo para sa amin? Di ba, pwede natin siyang lapitan. So, mga kapatid, yung term po ng you planned them long ago, ito, yung term na to, you planned them long ago, isa pa po, hindi yan aksidente. Okay? Hindi yan aksidente, nasa isip na ng Diyos yan, bago pa man po tayo mabuhay sa mundong to. God has a master plan for every detail of our lives, long before even we realize it. Di ba? Alam niyo po, mga kapatid, sa pangunguna po ng ating mahal na pastor na si Pastor Jonathan, nakita po ni Pastor Jonathan ang talagang plano ng Diyos. Ang daming naging offer kina Pastor, kay Pastor Jonathan, yung Avon, at kung ano-ano pa man. Pero alam nyo, pinakita ng Diyos na ito yung original plan niya. Nandito pala talaga. Yung master plan niya nandito. Tignan nyo, ang dami mang paghihirap sa tulong ng bawat isa, pero nakita natin yung kagandahan na ibinigay ng Diyos kapag plano niya yon nangyari. Alam nyo, ganun yun Kapag plano ng Diyos ang nangyayari, una, gusto nyo malaman kung paano natin makikita ang plano ng Diyos? Una, with the Word of God. With the Word of God. Pagpatuloy tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, tapos nakikita natin na kinakausap tayo ng Diyos, marahil meron siyang kalooban sa'yo na plano niya. Pangalawa, ano pa yung pwede nating gamitin para malaman ang plano ng Diyos? Confirmation from the other people. Diba, yung mga tao sasabihin sa'yo, kapatid, ito yung gagawin mo. Kapatid, ito yung plano sa'yo ng Diyos Kapatid, ito yung parang nakikita namin sa'yo. Diba? And pangatlo, personal conviction. Diba? Tinutulak ka na ng puso mo. Gawin mo na to. May salita na ng Diyos, may confirmation na, tinutulak ka na. Gawin mo na, gawin mo na. May plano sa'yo ang Diyos kapag yun po, mga kapatid, ang nangyari sa atin. So mga kapatid, God's plan is better than our plan. Amen? Amen. Akala lang natin, yung plano natin is better than the Lord. But the Lord's plan will always prevail. Baka tulad na sabi ko sa inyo last time, nung last preaching natin, when we commit something to Him, di ba, hayaan na natin ng Diyos na siya ang kumilos doon sa plano niya. At mag-submit tayo kung ano man ang plano na yon. Kasi sometimes, yung plano natin, hindi kapareha sa plano ng Diyos. Di ba? And minsan, hindi natin gusto kung ano plano ng Diyos. Pero at the end of it, para pala yun sa ikabubuti natin. So let's accept kung ano man ang plano ng Diyos because it is better than our plan. His intentional design for our lives allows us to trust in His timing and guidance, knowing that everything is crafted for a higher purpose. Tignan nyo to, mga kapatid. Everything is crafted for a higher purpose. Anong ibig sabihin nun? Minsan ba, naisip nyo, Pastor, katulad niya ng sabi ko sa inyo, nagsisilbi naman ako kay Lord Tapat naman ako sa salita niya. Pastor, alam nyo na ginagawa kong the best ko para makapag-devotion, makapag-Bible study, makapag-discipleship. Pero bakit, Pastor, parang sa akin nangyayari yung mga bagay na hindi ko naman inaasahan at parang mas lalo akong nadudurog, Pastor. Bakit kaya sa tingin ninyo, the more na sumusunod kayo kay Lord, the more na inaalam niyo yung plano ng Lord, the more na parang may barrier or the more na parang may hindrances. Bakit kaya sa tingin niyo may ganon? Bakit kaya? Bakit? Because the greater the risk, the greater the calling. Kapatid, may calling sa atin lahat ang Diyos. May calling po sa iyo ang Diyos. And that calling is for the higher purpose. Pastor, ikaw lang may calling kasi ikaw lang pastor Pastor, si Pastor Jonathan lang may calling kasi siya lang pastor. Pastor, yung mga may calling lang, yung mga musician, kasi sila lang yung mga musician. Alam nyo ba, lahat tayo dito may calling. Alam nyo ba, lahat tayo dito ay pwedeng mag-full-time sa calling na binigay ng Diyos sa atin. Alam nyo ba yon, mga kapatid? Ano pong sinabi sa Colossians chapter 3, verse 23? Whatever you do it all for the glory of God. Sinabi ba doon, whatever you do, part-time mo lang ang paggawa ng mga bagay na ikapupuri ng salita ng Diyos. I-part-time mo lang ang paggawa ng mga bagay na para sa ikapupuri sa Diyos. Ganun ba yung sinabi doon? Ang sinabi doon, whatever you do it all. Gawin mo lahat, full-time, para sa ikapupuri ng pangalan ng Diyos. Nagtatrabaho ka, gawin mo yung calling mo na ipakita si Jesus full-time.
Nag-aaral ka, gawin mo na ipakita si Jesus sa mga kapag-aral mo full-time. May pamilya ka, gawin mo na ipakita si Jesus, ialagaan sila para sa ikapupuri ng pangalan ni Jesus, full-time. Kapatid, walang part-time na Kristiyano. Walang part-time sa ministry at magbibigay ng papuri sa Diyos. Lahat tayo dito, plano ng Diyos na mag-full-time sa pagbibigay ng papuri sa Kanya. Amen? So, there is a greater purpose. There is a higher purpose, mga kapatid, sa lahat ng plano na ginagawa po ng Diyos para sa atin. Kilala niyo sina Queen Esther, sina Jeremiah? Mga kapatid, si Jeremiah po, si Prophet Jeremiah, sabi sa kanya in Jeremiah 1:5, bago ka pa man ipanganak, nasa tiyan ka pa lang, ikaw ay inilaan ko bilang maging propeta. Di ba? Propeta ng nation, ng bansa. Di ba? Bago pa man ipanganak si Jeremiah, sinabi ng Diyos sa kanya, bago ka pa man ipanganak, alam ko na kung ano mangyayari sa'yo. Alam ko na ang plano para sa'yo. So, ganun din sa'yo, kapatid. Bago ka pa man dumating sa mundong to, kung tinatanong nyo kung anong purpose nyo sa buhay, alam na po ni Lord kung ano ang plano niya para sa'yo at para sa akin. So, tanungin mo siya. Tanungin natin siya. Lord, personal mo kong tinanggap. Personal mo akong pinatawad sa mga kasalanan ko. Lord, personal ko rin gustong malaman. Ano ba ang plano nyo para sa akin? Mga kapatid, ang pagtatanong sa Diyos at ang paglapit sa Diyos, hindi lang yan isang beses. Come to Him consistently. At makikita nyo na meron pong plano na maganda ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Tignan nyo po ang Isaiah chapter 46, verse 10. Tignan natin to. Only I can tell you what is going to happen. Even before it happens, everything I plan will come to pass. Diba? Sabi ng Diyos, everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Kung ano ang pinalano ko sa iyo, yun ang mangyayari. Umiwas ka, hihilain kita pabalik. Kung kailangan mo minsan masaktan para makabalik ka, hihilain kita pabalik. Kasi may plano akong maganda para sa iyo. Kung ikaw yung parang isang Kristiyano na pag ganon-ganon, i-straight ko yung buhay mo. Kahit minsan, masakit para sa atin, pero para sa ikapupuri ng Diyos at para sa ikabubuti natin, hihilain tayo ng Diyos. Whatever the plans of God in our lives, tandaan natin, mga kapatid, kung para sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung anak ka niya, anak ka niya. Kung may plano siya sa'yo, may plano siya sa'yo. Kung may calling siya sa'yo, may calling siya sa'yo. Di ba, naalala ko po mga kapatid, minsan yung isang testimony ng isang pastor, alam niyo, siya po ay tumatakbo mula sa Diyos, simula pa nung una. Matanda na siya nung binalik siya ng Diyos doon sa original calling niya, yung maghayag ng salita ng Diyos. Kasi kala niya, kaya ko na itong buhay ko. Takbo ko ng takbo kung saan-saan. Pero kahit matanda na siya, binalik po siya ng Diyos dun sa calling niya. So walang age, walang edad sa plano ng Diyos para sa atin. Pwede nating maranasang lahat kung ano ang original plan niya para sa iyo at para sa akin. So mga kapatid, God plans for us intentionally. May plano po siya sa atin, mga kapatid. And of course, as a Christian, sa kabila ng lahat, Diyos ay tapat because God assures us victory. Alam nyo ba, pakikalabit niya yung katabi mo, pinanganak ka para magtagumpay. Pakisabi sa katabi mo, pinanganak ka para magtagumpay. Parang wala kayong tiwala dun sa katabi nyo. Kapatid, tignan nyo to. Sabi sa Isaiah chapter 25, verse 1, tignan nyo po verse 1d, O Lord, I will honor and praise your name, for you are my God. You do such wonderful things. You planned them long ago. Tignan nyo to. Pinalano mo na to, Lord, and ito ang ginawa mo, Lord. And now, you have accomplished them. And ngayon, ginawa mo na, pinagtagumpay mo na. Kapatid, pinanganak tayo ay tinawag ng Diyos para maging matagumpay. Bakit? Sino ba ang nasa sa atin? Sino ang nasa sa atin? Sino? Si Kristo. Sinong tinanggap nyo? Sino? Si Kristo. Sino yung nagkaroon ng victory over sin and death? Si Kristo. Si Jesus Christ. Since nasa sa atin si Jesus, tayo rin po na ginagamit ng Diyos ay magiging matagumpay. Magiging matagumpay sa kasalanan, magiging matagumpay sa struggles and challenges of our lives,
magiging matagumpay in any aspect of our lives, magiging matagumpay sa mundong to at masasabi natin sa harap ng Diyos balang araw, Lord, kasabihin sa atin ng Lord sa atin sa langit pagkakit natin, well done, my faithful servant. Kapatid, huwag nating hayaan na dumating ang time na mawawala tayo sa mundong to na hindi tayo nagiging matagumpay. Kasi ipinanganak kang maging matagumpay eh. Di ba? Nasa sayo na si Kristo. Nasa sayo na ang Diyos. Di ba? He assures us victory. When God makes promises for you that you will be victorious, He will fulfill it. He also fulfills them. Di ba? Sabi sa iyo ng Diyos, anak, magiging matagumpay kang tatay. Magiging mabait kang tatay. Panghawakan mo. Kasi si Lord ang nagsabi. Anak, magiging mabuti kang asawa. Di ba, anak, magiging matagumpay kang asawa sa asawa mong lalaki. Panghawakan mo. Anak, magiging matagumpay kang inyenyero at ipapakita mo ang pangalan ko sa maraming tao. Panghawakan mo. Anak, magtatagumpay ka sa pag-aaral mo, makakagraduate ka at makikita ng Diyos at ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Magtatagumpay ka. Panghawakan mo yun. Di ba? Magtatagumpay ka sa lahat ng negosyo mo na ino-offer kay Lord, na plano sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, panghawakan mo yun. Because you are, pinanganak ka sa mundong to para magtagumpay. Pinanganak ka sa mundong to para hindi lang pabagsakin ng paulit-ulit ni Satanas. Kapatid, alam niyo kung sinong talunan? Si Satanas yun. Hindi tayo. Di ba? Kung pinapaalala sa iyo ni Satanas ang nakaraan mo at talunan ka, ipaalala mo rin sa kanya yung future niya na siya ay maghihirap sa impyerno. At tayo ay magtatagumpay kasama ng Panginoong Hesus sa kalangitan. Amen? Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, gusto mo bang magtagumpay? Magtiwala ka kay Jesus. Ayan. So, yung mga hindi bumulong, ayaw magtagumpay. So, mga kapatid, alam niyo po ba, dahil tayo ay pinangako ng Diyos sa atin na tayo ay magtatagumpay, bakit? Kasi ang Diyos natin, characteristics niya ang victory. Ang pagiging victorious. Why? Meron pong isang pangalan ang Diyos from the Old Testament na ang ibig sabihin ay Jehovah Nissi. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Jehovah Nissi? God the Banner. Ang ibig sabihin ng God the Banner, kapag ang mga naglalaban po sa gera, mga kapatid, ay natalo yung kapwa nila na kalaban sa gera, itinatayo po nila yung bandera nila. At ang ibig sabihin ng banner na yon na nakatayo, they are already victorious. So yung Diyos natin na nakatayo sa atin, ang Diyos natin, yung banner natin ay nasa Kanya, ang ibig sabihin, we are victorious. Ibig sabihin, ang Jehovah Nissi natin, ang God, the banner natin, victorious. And because of that, victorious na rin tayo. Mga kapatid, when God promises victory, it's always secured. We can live confidently knowing that He will help us overcome every challenge we face. Alam niyo mga kapatid, para mas maranasan natin ang victory sa buhay natin, huwag tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Ano sinabi kay Joshua nung siya po ay kinakausap ng Diyos? According to Joshua 1:9. Ano sabi sa kanya? Di ba? If you want to be successful, meditate the Word of God. Kailan? Day and night. Bakit day and night sinabi kay Joshua yon? Para maranasan niya yung victory ng Diyos. Hindi siya mahiwalay dun sa guidance ng Diyos. Kumbaga, nasa puso na ni Joshua, yung salita ng Diyos, hindi maiiwalay, nasa isip niya na, nakatanim na, nakatatak na, ano man ang dumaan, maaalala niya, ito pala yung sinasabi ng Diyos, hindi po siya maiiwalay, magiging victorious siya. Pero kung wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, pag dumaan ang shaking sa kanya, ang troubles and challenges, maaaring matalo siya. Di ba? Ganon din sa atin, mga kapatid. Parang ganito yan eh. Sino dito nauuwaw? May nauuwaw na ba? Ang tagal ni Pastor, no? Oy, kapatid, nag-develop na, hindi na ako tumatagal. So, mga kapatid, sino dito nauuhaw? Sino dito nauuhaw? Taas ang kamay. Kung ayaw niyong magtaas ang kamay, magtatawag ako. Sino dito nauuhaw? Mukhang nauuhaw si Sherwin. Sherwin, halika dito. Sherwin, halika. Halika. Teka lang, meron pa yata isang nauuhaw. Si Haya, halika dito Haya. Halika Haya, halika. O palakpakan nyo naman yung dalawang tinawag ko. Ayan, Sherwin, halika dito. Alam nyo, parang ganito yung salita ng Diyos sa atin eh. Tingnan nyo, halika. Dito kayo. Dito ka.
Halika dito. Halika. Alam niyo, parang ganito yung salita ng Diyos sa atin. Natutunan ko lang to sa mga napanood ko sa internet, sa Facebook. Nawaw na ba kayo? Inuko ko po. Teka lang. Ikaw, nawaw ka na? Mamaya pa. Mamaya. Ayan. Ayan. So dahil nauwaw sila, bibigyan ko sila ng Coke. Ayan. Akala nyo hindi ako magbibigay Ayan. So, bibigyan ko sila ng Coke. Sinong gusto ng Coke? Ikaw, Aya. alam na gusto ni Aya ng Coke, di ba? Ikaw. Okay, mamaya nyo na buksan mamaya na. Okay, dito ka, Aya. Dito ka, Sherwin. So mga kapatid, tayo minsan sa buhay natin, pag dumating ang shaking, nagkakaroon po ng disaster. Kapag wala ang salita ng Diyos. Kapag dumating po ang challenges and trials and troubles, pag wala ang salita ng Diyos sa puso, sumasabog tayo. Di ba? Pag wala ang salita ng Diyos, kumbaga naliligaw na tayo. Di ba parang ganito? Sige nga, i-shake nyo parehas yung, hawak nyo. I-shake nyo. Shake mo, ganun. Shake mo. Ganun lang. Ayan. Bilis tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sorry po, magkakalat ako ng onte. Bagong-bago yung church. Sige, hindi ko napupuksan. Dito daw. Dito kayo. Alam nyo, minsan tayo, yung buhay natin ganito. Di ba? Minsan ang buhay natin, ang daming shake na dumadaan, ang daming troubles and challenges. Kapag dumating tuloy ang time, kapag wala ang salita ng Diyos, sumasabog tayo. Ito po ang wala ang salita ng Diyos. Ito po, merong salita ng Diyos. Tingnan natin kung sino yung sasabog Dahan-dahan lang baka naman sumabog ng sobra. Dahan-dahan lang yung pagbubukas. Yan, dahan-dahan 1, 2, 3, go. Buksan mo na rin. Ayan na! Sarado mo na. Inumin mo yan Alam nyo minsan, ang buhay natin, kapag wala po ang salita ng Diyos, kapag dumating ang sobrang shaking, hindi mo talaga mararanasan ng victory. Kasi wala ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng victory sa isang tao sa mundong to. Pero kung meron kang salita ng Diyos, sino daw po si Jesus? Anong sabi sa Biblia? He is the living water. Kapag living water ang nasa puso natin, si Jesus at ang salita niya, kahit anong shake mo, Sherwin, inumin mo rin to hindi ho tayo sasabog at hindi tayo magpipail sa buhay nating ito. Huwag kang mag-alala, Haya. Pwede mo nang itapon yan, bibigyan pa rin kita ng Coke. Sige, pwede na kayo umupo. Palakpakan po natin sila. So mga kapatid, if you want to experience victory in your lives, itanim mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Itanim mo sa puso mo at i-apply mo ang salita ng Diyos. Kung magtatanong kayo anong sekreto, walang iba kung hindi ang salita niya. Walang ibang sekreto ang pagsunod sa salita niya. Tignan natin yung sa Matthew, mga kapatid. Tignan niyo po ito. Paki-next slide, please. Matthew chapter 7, verse 24. Every then who hears these words of mine, naririnig ang salita niya, nababasa ang salita niya, at, ano sabi doon? And thus them will be like a wise man who built his house on the rock. Diba? Kahit anong shake niyan, basta nasa bato ka, hindi ka sasabog. Hindi ka magpipail. And secured ang victory sa buhay natin. Kapatid, totoo to at hindi to haka-haka na nagmumula lang sa akin. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng victory sa iyo at sa akin. So kung hindi mo pa nararanasan ng victory sa buhay mo, ito na yung pagkakataon. Ito na yung panahon. Ito na yung oras. Tanggapin mo si Jesus. Magtiwala ka sa salita niya. Kasi sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, tapat po ang Diyos sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. At ang pag-ibig niya ang patuloy na yayakap sa iyo at sa akin. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat, O Lord, kayo po ay tapat. Sa kabila ng lahat, ipinakita nyo na kayo po ay sapat.
At sa kabila ng lahat, Panginoon, ipinakita ninyo na kayo po ay makapangyarihan kaysa sa lahat ng bagay na nangyayari po sa aming buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, ayaw po namin na mamuhay bilang isang talunan na Kristiyano. Sa buhay namin ito, ayaw po namin mamuhay na isang Kristiyano na paulit-ulit na nadadapa sa buhay namin ito. Gusto po namin mabuhay doon sa isang bagay na wonderful things at kahanga-hanga na ginagawa ninyo sa amin. Gusto po namin mabuhay, Panginoon, doon sa plano ninyo na maganda. Gusto po namin mamuhay doon sa plano ninyo na hindi maikukumpara. Gusto po namin mamuhay doon sa plano ninyo na tanging kayo ang nakakaalam ng magandang bagay na mangyayari sa amin. Aming Panginoon, salamat kasi merong security sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil totoo ang salita ninyo. At salamat, Lord, dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ng church na to, sa kabila ng mga pinagdaanan ng lahat ng bagay ng aming mga kapatiran, still, masasabi namin, Diyos ay tapat. At salamat, Lord, sa mga oras na ito. Mga kapatid, kung ikaw ang isang tao na para bang hindi mo nararanasan ang victory sa buhay mo, kung ikaw ang isang tao na parang hindi mo pa nararanasan ang pagkumpleto sa iyo at ang nararanasan ang salita ng Diyos sa buhay mo, ito yung pagkakataon na gustong iparanas sa iyo ng Diyos. Ang plano niyang napakaganda para sa iyo. Sabi sa Jeremiah, mga kapatid, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Mga kapatid, the Lord knows His plans for you. Huwag mo sayangin. So huwag mo sayangin ang panahon na hindi mo nararanasan yon. So kung hindi mo pa nakikita at hindi mo pa nararanasan, sabi sa Revelations chapter 3 verse 20, kapatid, the Lord is knocking at the door of your heart. The Lord is knocking at the door of your life. Papasukin mo siya. Tanggapin mo siya. And the Lord will let you see His wonderful plans. And the Lord will let you experience peace that no one will understand. And the Lord will let you experience the joy that nothing can comprehend. Mga kapatid, kung gusto mo at nais mong tanggapin si Jesus sa puso mo, sundan nyo tong maikling panalangin na to. Huwag mo nang isipin yung katabi mo. Huwag mo nang isipin kung sino nasa harap mo. At huwag mo nang isipin yung past mo. Alam nyo kung saan may paki ang Diyos, may paki si Lord sa iyo ngayon. Isipin mo yan. Mahal ka niya. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world." He loves you so much, kapatid. And He wants you to experience eternal life and not for you to perish. So accept Jesus Christ. So kung gusto mong tanggapin si Jesus, kapatid, pwede niyong sundan tong maikling panalangin at nawa ito ay panalangin na naiisip ninyo, nakaharap nyo ang Diyos. Nawa ito ang panalangin na naiisip ninyo na siya ang yumayakap at humihipo ng puso nyo. Lahat ay manalangin. Sundan nyo po ito, mga kapatid. Panginoong Jesus, patawarin nyo po ako sa mga kasalanan ko. Pinapapasok po kita sa puso ko at nawa iligtas nyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo at salamat sa kapangyarihan ninyo na pinapakita ninyo para ako ay baguhin at dalin sa kalooban ninyo. Amen. Let me pray for you, Heavenly Father. Muli, we thank you. Muli, Panginoon, we praise you. And muli, katulad ni Isaiah, we honor your name. Lord, dalangin ko na sa lahat ng mga taong gustong sumunod sa inyo, na sa lahat ng mga taong tumanggap sa inyo, I pray that you will show to them your wonderful deeds. I pray that you will show to them your plans. And I pray that you will let them experience your victory in their lives. Heavenly Father, we praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.